Kinababahala raw ng Amerika at ng iba pang mga bansa ang mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Ayon yan kay US Assistant Secretary of State Daniel Russell na dumating sa Pilipinas. Sa kabila nito, nananatili di manong matatag ang relasyon ng dalawang bansa. Wala rin daw dapat mabago sa ugnayan ng Pilipinas at sa Amerika sa pagsusulong ng independent foreign policy. Samantala, may payo ulit si dating Pangulong Fidel V. Ramos kay Pangulong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, muling humarap sa ilang piling miyembro ng media itong si Assistant Secretary Daniel Russell ng Amerika at kanya nga sinabi na masakit para sa Amerika na makarinig ng hindi maganda na sinasabi laban sa kanila ng isang bansang itinuring nilang kaibigan. Pero ganun pa man, naniniwala siya na malalampasan ng Pilipinas at Amerika ang pagsubok na ito. Ilang araw matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa separation o paghiwalay ng Pilipinas sa Amerika sa larangan ng militar at ekonomiya, dumating sa Pilipinas si Daniel Russell, US Assistant Secretary of State for East Asia and the Pacific. Sa pulong nila ni DFA Secretary Perfecto Yasay Jr., ipinarating ni Russell ang anyay pagkabahala ng ilang bansa kasama ng Amerika sa mga pahayag ng Pangulo. I pointed out to Secretary Yasay that the succession of controversial statements and comments and a real climate of uncertainty about the Philippines' intentions has created consternation in a number of countries, not only in mine. This is not a positive trend. I told them that it was intended simply for the Philippines, for the Filipino mindset to separate themselves from that paradigm of dependency and subservience to foreign interests. So it has nothing to do with breaking any relationship with the United States or breaking diplomatic ties. Sabi ng opisyal ng Amerika, kung independent foreign policy ang nais ng Pilipinas, walang dapat baguhin sa dati ng ugnayan. So it's a mistake to think that improved relations between Manila and Beijing somehow come at the expense of the United States. That's not the way that we think about it. This should be addition and not subtraction. Tinawagan din sa telepono ni US Secretary of State John Kerry si Yasay. Matapos nito, binisita rin nila si Defense Secretary Delfin Lorenzana. A big part of the message that Secretary Kerry has conveyed, that I convey, is that there is a deep wellspring of affection and a deep wellspring of respect between the United States and the Republic of the Philippines. The United States remains a steady and I hope trusted partner, a strong ally. We stand ready to honor our commitments. We stand by international law and we stand by the Philippines. Nabanggit din niya kay Yasay na sumusuporta ang Amerika sa kampanya kontra droga pero nababahala rin sa bilang ng namamatay. But I also reiterated the importance that we place and that others place on due process and respect for the rights of citizens as an important part of protecting our communities as well. And the growing uncertainty about this and other issues is bad for business as well. Sa huli, kapwa nagsabi ang dalawang opisyal na mananatili ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Political Science Professor Richard Heydarian, mabuti na nilinaw ni Pangulong Duterte ang kanyang pahayag kaugnay na ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Sa kanyang pananaw, hindi raw tamang putulin ng ating bansa ang relasyon nito sa Amerika dahil hindi raw malinaw ang disposisyon at intensyon ng China. Oo, magandang trato nila sa ating Pangulo. Oo, nag-sign tayo ng potentially $24 billion of deals. Pero wala pa tayong nakikitang goodwill sa China pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa Panatag Shoal, pagdating sa mga Kalayaan Group of Islands at saka yung mga ibang areas ng ating exclusive economic zone. At ang ating best insurance policy dyan ay United States.
Sa tingin ni Heydarian, estratehiya ng Pangulo ang mga sinabi niya tungkol sa Amerika para maging mas epektibo ang negosasyon ng China at Pilipinas. Pero ang ginawa ni Duterte, posibleng magbunga raw ng kalituhan. Dapat sana si Pangulong Duterte, he has to be less emotional and more measured in terms of his language. Sa column ni dating Pangulo Fidel V. Ramos sa isang pahayagan, nagpayo siya kay Pangulong Duterte. Anya, kung wala mabuting sasabihin, mainam pang manahimik na lang. Sabi pa ni Ramos, kung panay ang pagpapa-impress sa pamamagitan ng mga salita, lalong humihina ang kontrol ng isang tao. Isa pang payo ng dating Pangulo, umaksyon, huwag makipagtalo. Samantala na i-turn over na sa Philippine Air Force ang ikalawang C-130 cargo plane mula sa Amerika. $61 million o nasa 1.6 billion pesos ang ibinayad ng Pilipinas para sa dalawang C-130 na kinuha ng Pilipinas sa pamamagitan ng US Excess Defense Article o EDA program. Ang seremonya kanina, pinangunahan ni US Ambassador Philip Goldberg. Patunay lang daw ito na hindi basta-basta mabubuwag ang samahan ng Pilipinas at Amerika. We, for our part, hope to continue to build upon this kind of cooperation, upon our hard work together over many, many decades. We are partners, we are friends, we are allies. Jessica, nagkasundo naman itong sina Russell at Yasay na pag-iibayuhin pa yung komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na sa ganon ay hindi magkaroon ng miscommunication. Jessica? Ang kaso, Sandra, na binanggit din ni Professor Heydarian, no? Napaka-explicit at napaka-simpleng maintindihan yung naging statement ni Pangulong Duterte sa China. He is separating from the US politically and economically na quinalify later on nila Secretary Yasay, Secretary Dominguez, etc., pati si Secretary Pernia as rebalancing daw ng foreign policy, kay less dependence, etc. At the rate things stand now, nasaan na ba ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika sa iyong pagkakaintindi? Oh, Jessica, ang trip dito no ni Assistant Secretary Daniel Russell ay mahalaga. Ay bahagi lamang tayo nung tatlong bansa na binisita niya. For example, pupunta siya sa Thailand, pero ito ay para makiramay dun sa pagkamatay ng kanilang hari. Pero pagpunta niya sa Pilipinas, talagang very specific din kung ano yung kanyang pakay at hindi nila itinago, no? At nagpa-interview pa nga sa media kanina umaga at ngayong hapon at kanyang sinasabi talaga na sila ay gusto nila na maging to clear the air ika nga sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil at kanya ring very frank or straightforward na sinabi na yun daw mga pahayag kasi ni Pangulong Duterte ay hindi nakakatulong ika nga at maaari pa nga ito magpadala ng pangamba doon sa ilang mga bansa kabilang na nga ang Amerika. Jessica? Kasi doon sa tono ng pananalita ni Secretary Yasay na gusto daw natin ng independent foreign policy, hindi ba yun naman ang officially foreign policy ng Pilipinas sa ngayon? So parang sinasabi niya na hindi pala independent foreign policy ang meron ng Pilipinas ngayon kasi gusto niya pang gawing mas independent. Parang medyo it doesn't make sense, di ba? Yes, Jessica, ang sinasabi ni Assistant Secretary Russell nga ay ganon. Kung halimbawa ang pakay pala ay maging independent, hindi nadidiktahan at may kalayaan na mag-decide no, kung ano yung magiging pakikitungo sa ibang bansa, ay masasabi raw na yan naman na daw yung present situation, meaning prior dito sa tinatawag na so-called pivot to Asia ng administrasyon. Ganun pa man, ang ini-insist kasi rin at pinaniniwalaan ng administrasyon, masyado naging sunod-sunuran di umano yung nauna sa kanila dito sa bansang Amerika nga, Jessica. Kaso, Sandra, dito sa laro na tinatawag nilang geopolitics ngayon because of the South China Sea issue, no? Ang Amerika, may tinatawag na pivot to Asia dahil gusto nilang tulungan ang mga bansang katulad ng Pilipinas, Vietnam na merong territorial dispute with China. Kaya nag-pivot to Asia sila. Pero ang Pilipinas, siya naman ang nag-pivot to China. Parang ganon yung nangyaring laro ngayon. So, ano ba ang may nagbago ba sa ating sitwasyon with America given yung mga naging
pananalita nga ni Pangulong Duterte sa China? Jessica, kaya nga kanina natanong din natin yan kay Assistant Secretary Russell dahil may mga pananaw ang ilang analyst na kung ang Amerika ay nag-pivot to Asia at ito nga ay kumbaga inaasahan nila syempre yung kanilang partner na bansa gaya ng Pilipinas para sa tulong sa kanilang posturing dito sa Asia. Pero kung ang Pilipinas pala ay parang lumalayo mula sa Amerika at papunta na sa China, parang na-tilt daw yung balance of power at ito ay pumapabor ngayon sa China. Pero nung tinanong natin niya kay Assistant Secretary Russell, hindi niya sinagot ng diretso. Pero ang sinasabi niya, he is confident na maayos din ang gusot na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika dahil siya daw ay pinangahawakan nila yung malalim at mahaba na kasaysayan ng dalawang bansa at pagkakatugma raw ng mga prinsipyo at paniniwala sa demokrasya. So feeling nila sa hinahaba-haba ng relasyon, 100 years, hindi raw basta-basta matitinag ito, Jessica. Okay, on the other hand, Sandra, meron ding mga analyst na nagsasabi, mukhang si Pangulong Duterte ang lumalaro rin. Parang baka daw ito ay strategy ni Pangulong Duterte to get more from America. Kasi feeling ni Pangulong Duterte, lugi tayo dito sa relasyon natin with America for the longest time. Kahit ang close natin sa kanila, yun ang perception ng tao, walang masyadong nahita ang Pilipinas. So baka raw ito yung laro niya, yung game niya, to get more from America. Parang kumbaga pinaglalaro ni Pangulong Duterte ang Amerika at ang China for the benefit of the Philippines. Anong sense na nakuha mo kung meron man about this during your coverage sa China ng state visit ni Pangulong Duterte? And ngayon, ito namang arrival ni U.S. Assistant Secretary of State Daniel Russell. Okay. Yung patungkol sa sinasabi na maaring ito ay isang strategy, hati rin kasi yung mga analyst dyan kasi merong mga analyst na naniniwala dyan nung una. Pero nung masyado na daw kumiling ang Pangulo or ang administrasyon towards China, parang nawala yung strategy, nawasak, ika nga. Pero meron pa rin namang umaasa na ito'y isang strategy. Ngayon, kung na-alienate mo naman masyado Amerika, parang masyado ka na lumayo, parang hindi nila makita yung logic doon, parang yung alas mo ay hindi mo nagamit. Gaya na lang halimbawa yung decision ng arbitral tribunal. Ganun pa man nung itanong natin yan kay Assistant Secretary Russell dahil nga may mga pananaw yung iba na parang kasi naman daw parang tira-tira or scraps yung binibigay niyong tulong sa Amerika. Nag-enumerate siya ng ilang mga tulong nila na hindi nila pinabayaran or kung ito man ay may bayad. Ito kasi daw ay naayon doon sa posturing din ng Pilipinas para sila ay o para tayo ay magkaroon ng magandang pwesto dito sa ating pinag-aagawang mga teritoryo para daw maging independent, quote-unquote, ang Pilipinas at ito ay magkaroon ng sarili niyang lakas para labanan yung external threats niya. At interesting din to note, Jessica, na nabanggit nitong si Assistant Secretary Russell na parang para sa kanila kailangan yung Pilipinas na kaalyado nila ay may sarili ding lakas. Mahalaga daw sa kanila yon. Hindi daw nila nanaisin na ang kanilang alyado sa Asia mahina at umaasa lang sa kanila. Dahil doon din naman daw sila huhugot ng kanilang lakas kung yung kanilang kaalyado malakas din, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.